Ang dilim-dilim, and pagpasensyahan nyo na, wala talaga akong makitang ilaw. Ito talaga yung, ito na lang talaga yung the best na ilaw na makukuha ko. Grabe, wala na akong ibang makitang ilaw. Wait, turn on ko kaya to. Kulang pa rin. Kulang pa rin ang ilaw. Let me see, too. Kulang pa rin, ayan. Hayaan nyo na, pagpasensyahan nyo na. Kasi kapag nag-record pa ako bukas, mawawala na ako ng mood. May mag-advise sa inyo, okay? Meron akong kakilala na, anong tawag dito? Nakakilala ng boyfriend, relationship sa online, okay? Nakakilala sila. Siya ay OFW dati. Meron mga anak. Nagtrabaho siya sa ibang bansa. Yun. Ngayon, nakakilala siya ng pag-ibig. And then, si lalaki nag-offer sa kanya na sabi ay, umuwi ka ng Pilipinas at ipaprocess kita na dalhin dito sa USA. Nasa US itong lalaki, nasa Pilipinas itong babae. And then, yun nga yun. And then, binata si lalaki. Walang anak. So, yun. Sabi niya, uwi ka na and then, susustentuhan kita. Ako na bahala sa mga gastusin mo. Para umuwi ka na para maiprocess kita. Yun. Para sa akin, okay, umuwi naman si babae, no? Pero para sa akin, ako na matatakot akong umuwi kasi paano yung mga anak, 'di ba? Kahit pa sabihin ni lalaki na susustentuhan niya ako, tutulungan niya ako, susuportahan niya ako, nandun yung pangamba ko eh. Kasi anak ko yun, mga anak. Siyempre, bilang nanay, responsibilidad ko yung mga anak. Andun yung mga isipin ko, baka atakihin ako ng anxiety. Nandun yung mga isipin ko na, paano kung halimbawa itong lalaking ito tumigil ang pagsusustento sa akin? Paano na yung akin nag-aaral yung mga anak ko, 'di ba? Paano ko pakakainin yung mga anak ko? Paano ko bubuhayin yung mga anak ko? Paano ang pag-aaral nila? Sa mahal lang pag-aaral, 'di ba? Sasagutin ba niya 'yun? So syempre magkukwenta-kwenta muna ako. Ay nasa college niya yung iba niyang mga anak. Dalawa na yata yung nasa college na. So magkano ipapadala niya versus dun sa pang-tuition ng anak niya, 'di ba? So kulang, 'di ba? Plus pwede rin naman na umuwi nga siya pero wag siyang mawawala ng source of income. Magtrabaho pa rin siya dun sa Pilipinas habang nag-iintay. Pero mas malaki kasi ang kita sa ibang bansa sa totoo lang eh. Yun. Pero kung ikaw ay talagang madiskarte, marami na ako napapanood ngayon na magagaling na ngayong kumita ng pera kahit nasa Pilipinas lang sila. And kahit nasa bahay lang sila. Kasi marami na ngayong ways of earning money. Yun. Ways how to earn money online. Marami. You can earn money in all like social media platforms. Yes. So, meron TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, all kinds. Marami ng paraan. Yun nga lang is sugal din ang pagpasok sa ganyan. Kasi syempre, kailangan mo pang makuha yung mga requirements. And then, kapag hindi ka nagtiyaga, hindi mo talaga makukuha yung mga requirements na, yan. Kasi, kagaya ng YouTube, merong ang subscriber na kailangan is 1,000 or 500. And then, ang views na kailangan is, watch hours is 3,000 watch hours. Diyos ko, hirap kayang kitain ng 3,000 watch hours or consume ng 3,000 watch hours. And then, or kailangan pa ng 3 million grabe views. Grabe, napakahirap. So, once naman ma-meet mo yan, kailangan mo pa rin ng mga viewers, kailangan mo pa rin ng mga manonood. So, syempre, bago ka kumita ng pera, talagang medyo dadaan ka muna sa butas ng karayom. Pero, pag naman kumikita ka na, worth it, kumbaga. Pero ito na nga. So, umuwi siya ng Pilipinas. Kahit paano naman ay hindi naman siya nawala ng pinagkakakitaan. Nagnegosyo pa rin siya. Tindahan nga, ginawa niya. May tindahan siya na pinagkukunan niya ng source of income habang naghihintay dun sa boyfriend niya. Pero kulang pa rin nga kasi nga sa dami ng mga anak niya. Totoo lang, mahirap talaga kapag marami kang anak, sabi ko sa inyo. Napakahirap. Lalo na kung hindi mo alam kung paano i-handle ang pera. Kung marami kang mga pamilyang binubuhay at pamilyang sinusustentuhan or sinusuportahan, pinapakain, pinapag-aral. Mahirap. Kaya, tapos single mom nga siya. No problem being single talaga. Pero talagang mahirap. Sabi ko sa inyo, malaki ang kaibahan versus ng single ka at may mga anak ka. Kung single ka, medyo madali-daling dalhin mo yung buhay mo. Medyo madali-dali. But for some people, kahit na single sila, talagang mahirap pa rin dalhin yung buhay nila kasi hindi sila marunong magdala ng buhay nila. Nasa tao talaga yan. Nasa nagdadala. So, ito nga. What more pa kung marami kang mga anak? Kailangan mo talagang maging matatag para dalhin yung sarili mong buhay at sarili mong pamilya.
4 children ay malaking responsibilidad yan. Matagal na responsibilidad. Yun. At minsan nga kahit palumaki na yung mga anak mo, parang pakiramdam mo lifetime pa rin responsibilidad sila kasi anak mo yan at magulang kayo. Ganun yun. Unless ikaw ay hindi ganung magulang. Pero ako kasi, ako yung tipo ng tao na mahal ko yung anak ko, kaya para sa akin, responsable ko na nandyan pa rin sa anak ko kahit na lumaki na yung anak ko at kahit mamuhay na ng kanya. Yun. So anyways, ito nga. Umuwi siya, sinuportahan naman siya ng lalaki, sinustentuhan naman siya ng lalaki, pinapadalhan siya. Ito na nga, dumating ang panahon, 3 years later, dumating ang panahon na si lalaki ay nakakita ng ibang babae, na in love sa ibang babae. And ito na nga po, dahil itong si babae ay hindi naman din nag-ipon din ng pera, di rin naganda ng kanyang financial. Yun, dahil nga tumigil na ang sustento, wala na ang sustento, di lalo nang hindi kasya yung kinikita niya sa tindahan. Kaya itong sinasabi ko sa inyo bilang mga babae, mahirap iasa yung buhay mo sa iba. Kailangan ikaw ay may trabaho para may sariling income, may sariling huwag kang basta aasa sa isang source of income, lalo na sa lalaki or sa isang tao lamang. Kung binibigyan ka na isang lalaki ng pera, then that's good. At kung malaki talagang binibigay na pera sa iyo ng lalaki, then that's good din. Ipunin mo yung binibigay niya or palakihin mo yung binibigay niya. Ganun lang yung choices na pwede mong pamilian. Yun. And then, kung wala namang binibigay sa iyo, talagang kulang pa sa iyo para buhayin yung sarili mo, ay talagang hindi ka kaya, ay di mamili ka ng mga choices na pwede mong gawin kung anong gagawin mo. So, yun nga. Kaya, ako, talagang simula noon at ngayon, talagang hindi ko iniisip na umasa sa iba. Kasi, takot ako sa resulta eh. Marami kasing pwedeng maging resulta yung aasa ka sa ibang tao. Not unless siguro ang asawa mo is yung si Manny Pacquiao. Yan, si Manny Pacquiao talagang mayaman si man. Ang swerte talaga ni Jinky Pacquiao. Kagaya ni Miss sino ba yung vlogger na mayaman din yung vlogger na yun, nalimutan ko lang yung name ng vlogger, ng vlog niya. Mayaman din yung asawa niya, Chinese yata yung kanyang asawa eh. Half Chinese, half Filipino. So mayaman din talaga, talagang as in mayaman, kaya hindi rin siya nagtrabaho halos buong buhay niya. And ito na lang siya nagtrabaho talaga as a YouTuber nga. Grabe naman ang kinikita niya ngayon. Talagang laki na ng kinikita niya. Sobrang laki. So, yun. Pero, yun nga. Depende talaga sa sitwasyon. Kung ang asawa mo ay ganun, no problem. Pero kung ang asawa mo ay alam mo naman sa sarili mo na hindi mo talaga maaasahan financially, ikaw nang mamili kung ano yung desisyon na kailangan mong gawin. Diba? Yun. So, yun lang. Papasok na ako sa trabaho at kailangan ng simulang maglakad kasi medyo malayo-layo ring lakaran. Okay, bye you guys. Bye!